Oh no, delikado. Paano naman tayo uwi? Sigurado, lulubog ang kanyang gulong dyan. Maglakad tayo. Exercise ba? I saw a blue jay today. It didn't mind me hanging round while it sung and danced and played. And as I watched it from the shade, I realized this little bird liked being wild and unafraid. I wanna be like that little thing. Hey, what is up mga tol? Welcome back to Marquisa. You know, sumikat na sa wakas. Sino? Yung araw. At sa wakas, for the first time in 2 weeks, ay sumikat na nga si Aring Araw. Agkasam that doang 2 weeks na inuulan tayo dito sa Biskaya, sa probinsya. Ayan. Good morning, my hometown, Solano. Kumusta po ang buhay-buhay? Meron na ba kayong isusuot na damit sa inyong mga Christmas party? Or sa Christmas program or whatsoever? Kung nadagarot kat ang nagadalang garot problema kun manayunan pay day tanga kwa susuot ti Christmas party. Yeah. By so much ya. Ngayon mga tol ay pupunta tayo ng Quezon. Kahit saan dyan sa Quezon, hanap tayo ng spot kung saan tayo magpapahinga, mag-unwind, tumambay, na may magandang view sa kapaligiran, diba? Kasi nga nitong mga nakaraan mga tol ay hindi tayo nakakapag-vlog dahil nga sa sobrang daming mga gawain. Siyempre hindi mawawala yung ating mga kanya-kanyang problema. Oops, let's go. Close na natin tong visor. Mainit. Ngunit sa bawat problema na ating dinadanas sa ating araw-araw na pamumuhay ay hindi tayo pwedeng sumuko at syempre sa ayaw mo at sa gusto mo, tuloy ang buhay. Kwentuhan muna tayo mga tol habang tayo ay nag-road trip, relaxing chill ride papunta sa bayan ng Quezon. Bago yan ay shoutout nga pala kay Sir Joel Maringke, all the way from Australia. Ayun na, pag-uwi mo sir, tara rides tayo. Shoutout din kay Boss Nino Vlog. Yan, ang kwela nung kanyang mga video ngayon. Tayo mga tol ay papasya-pasya lang dito sa ating probinsya Nueva Vizcaya para naman ipakilala natin itong mga lugar dito sa atin na hindi pa kilala or kilala man yan, nadadaanan araw-araw. Yun bang makikita mo lang din yung araw-araw mo lang din dinadaanan. Yan. Shoutout sa mga OFW na nanonood ng ating vlog. Piman, thank you sa pagbuy-buyayo sa panonood ng aking mga vlog. Doon sa mga namimiss ng umuwi, sa mga hindi makauwi, sa panonood na lang ng aking vlog video,
sila kumukuha ng tawag dito, or para hindi nila masyadong ma-miss yung kanilang home province, like that. Yan, sa pamamagitan ng ating pagbibideo-video, pagbablog, ay napapanood nila ang kanilang mga hometown, ay mga lugar dito sa probinsya Nueva Vizcaya. Agasti anong tawag sa Ilocano yun? Yung pagka-miss sa hometown, sa bahay, home, gano'n. Apo. Kasi nga, ito yung kainahan ko mga tol, yung ang pag-i-express ng aking gustong sabihin pero hindi ko masabi-sabi. Pero, ewan ko ba? Oops. At nandito na nga tayo sa Barangay Bagahabag, Solano, dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Tuloy-tuloy ang buhay ng mga Novo Vizcayano. Kahit pa sinalanta tayo ng bagyong Pepito. Ayan, nandito tayo sa Madjengat Bridge. Ito ang Magat River. At kulay kape ang kanyang tubig. Ayan. Oo. Yung DK pala doon, nasira oh. Tirok Tirangtay, salitang Ilocano na ibig sabihin ay ilalim ng tulay. Madjengat Bridge, sa mahabang ilog ng Magat River. Matatagpuan ito sa pagitan ng bayan ng Quezon at bayan ng Solano. Ang lugar na ito ay kilala at natatanging pasyalan ng mga tao noong unang mga panahon na hindi pa uso ang internet at mga gadgets na meron tayo ngayon sa makabagong panahon. Dito sa lugar na ito, madalas mag-picnic o mag-outing ang mga tao na galing pa sa iba't ibang bayan. Sa itsura niya ngayon, masasabi ko ay malayo sa itsura niya noon. Mga panahong nagsaan dito ang mga tao tuwing summer o kaya naman kapag may okasyon. Marami ding cottage dito noon, pero ang paboritong spot ng iba ay sa ilalim ng tulay. May mga bilihan ng pagkain at saan ka man lumingon, makikita mo ang mga nagkakasiyahang mga tao. Nakakamiss lang ng mga panahon na iyon. Sobrang nakakamiss. Sa mga alaalang yon, nakasama ang buong pamilya. May mga tawanan, pagmamahal at simpleng saya na nadarama ng bawat isa ay kailanman mananatili at hindi ko malilimutan kahit kailan. Okay, let's go. Hey, Kuyang. Ayun, nakipagkwentuhan pa tayo saglit dito sa ating mga ading and kuya dito sa may Madjengat Bridge na datnan nila akong nagpapalipad ng drone. Hello sa inyo. Tara na, hanap tayo spot. Uy. Ayan, nagtuloy-tuloy na nga ang aring araw. Oh, nagmayatin George. At nandito na nga muli tayo sa may Baresbes. Liliko tayo ng kaliwa. Ayan, papunta ng Kalyat. Ayun oh. Oo ha. Kamaisan dito sa Buliwaw. Buliwaw to na, di ba? Barangay Buliwaw. Yan, to nagkatatanim pa lang to mga to. Malawak ang kanilang maisan dito. At buti na nga lang at bago tumama yung bagyong Pepito ay nakapag-ani na sila. Ayun, yung mga kalamansi
Kalamansi ba yan? Oh, kalamansi. Mahina ako sa ganyan eh. Yan. Yung mga, ang ganda nito po. Mga bonsai na coconuts, nyug. Ayan oh. Ang ganda. Wow. At dito nga mga tol ay madadaanan natin ang New Zealand. Ayan, tanaw natin dito yung New Zealand ng Nalubunan. Ayan. Ito yung unang tulay papasok ng barangay Nalubunan. Ayan, wow. May dike din pala dito oh. Saka doon meron na ring dike. Ay, na-wash out po ng bagyong Pepito itong paboritong tambayan na New Zealand. At ngayon mga tol ay dadaanan natin. Sana okay lang yung daan. Kung malutlot no pitak-pitak ay ke bati tayo atoy motor. Bati tayo ni ketchup dito. Yan. Ito yung entrance ng New Zealand ng Nalubunan. Oops. Napanood ko nun sa video na hanggang dito mismo yung oh no, hanggang dito mismo yung ragasan ng tubig. Dito mismo. Oh no. Delikado boy. Try natin dito. Delikado boy, baka madulas. Teka lang. Oh no. Delikado. Mas maganda kapag tulak ko mga tol para hindi ako sumama. Ayan. Very nice. So paano tayo uwi? Paano naman tayo uwi? Bahala na. Ito na nga muna. Yan. Mukhang alanganin tayo makapunta ron dahil Sandolom, lulubog yung ating gulong dyan mga tol. Kaya dito na lang. So ayun mga tol, dito na to tong motor natin dahil panigurado lulubog ang kanyang gulong dyan. Tulad niya no. Buti yung mga ganyang motor or tricycle ay kaya niyang tumawid dito sa may mga may lubo. Yung may lubo ba? Yung may malalim. Sandelom kasi itong dadaanan ay at baka pasukin ng ating panggilid ng mga buhangin. Ayan, dito. Papasok yan dun. At kung saan pa. Kaya naman, iwan na lang natin dito. Siyempre, kailangan nating ingatan ng ating motor para naman mas tumagal pa sa atin at saka iwas gastos na rin. So tara na, lakaran na natin yan. Let's go. Yan, medyo mamasa-masa itong dinadaanan natin. Tingnan nyo naman kung paano ang mga tingnan nyo naman itong tire path. Ayan, malalim yan kapag kinutkot ng ating motor. Kaya mabuti na lang na maglakad tayo. Exercise ba? So ti gym tayo dati. Nga gym. Saan? Palang Sandelom. Yan.
Nandirito tayo ngayon sa tinaguriang New Zealand ng Nalubunan na matatagpuan sa bayan ng Quezon. Kamakailan nga ay sinalanta ito ng nagdaang bagyo at tuluyan ngang nasira ang taglay nitong ganda. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbabago. Ang magagandang tanawin ay maaaring masira dahil sa mga natural na proseso. Sa probinsya kasi, makikita at madadama mo ang kagandahan at kapayapaan. Nandyan ang luntiang palayan, mga puno ng nyog na sumisimbolo na ikaw ay nasa probinsya. Mga hayop sa bukid tulad ng baka, kambing, manok at ang kalabaw na kaakibat sa pagtatrabaho ng mga magsasaka. Mga hayop na payapang namumuhay sa kani-kanilang mga tahanan sa kalikasan. Nandyan ang mga ilog ng probinsya na may napakalinaw na tubig. Mga ilog na madalas puntahan ng mga tao para maligo o kaya naman para sa isang makabuluhang picnic kasama ang pamilya. Ang mga tanawin sa probinsya ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan, kaginhawaan at koneksyon sa kalikasan. Ito ay isang magandang lugar para makapagpahinga at makalimot sa mga stress ng lungsod. Pero, naniniwala ka bang malaki ang papel natin sa kalikasan? Para sa akin kasi, oo. Kasi nasa atin din mga tao nakasalalay ang kaligtasan ng bawat isa. Paano? Basic. Pangalagaan natin ang kalikasan. Kung hindi siguro kayang gawin ng ibang tao, dapat siguro magsimula ito sa iyo. Tandaan na ang pag-aalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno o ng mga organisasyon. Maaari ka rin naman mag-ambag sa pagprotekta ng kalikasan sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na magagawa mo sa araw-araw. Napakasarap mabuhay kasama ang kalikasan, hindi ba? At ito na nga ang itsura ng New Zealand ngayon ng Nalubunan. Ayan. Dito tayo sa part ng may damo. Dito tayo tumambay pansamantala. Init. Hindi ko kasi na-expect na lilitaw si Haring Araw kanina. Ayan. Biglang umaraw. Kaya tosta tayo ngayon dito. My goodness. Oh, wow. And sa tingin ko rin mga tol ay lumalim itong ilog. Saka lumawak mga tol dun. In Ilocano ba nakirikiran kasi nakirikiran na tanin. Yeah. So nga sa ngayon wala talagang papasyal dito kasi nga ganito yung itsura ng lugar na to. Minute. Malamig kaninang umaga tapos mainit ngayon. Hindi kaya tayo sipunin nito. Kahit mainit, itong lugar nakaka-relax. Tahimik. Ang tanging kalaskas lang ng tubig ang iyong maririnig. Wala ka sa trabaho, wala ka sa bahay, wala ka sa syudad. Payapa.
sa pansamantala ay naiiwan natin ang ating mga problema. Bigyan naman natin ang ating sarili ng konting oras para makapag-relax, makapag-unwind, sumaya. Ang init. Yakapin natin ang katahimikan, damhin ang simoy ng hangin, at hayaang yakapin ka ng kalikasan. Mula rito, makikita mo ang tunay na ganda ng buhay. Hayaan mong ang ganda nito ang magbigay sa iyo ng lakas at inspirasyon upang harapin ang anumang hamon sa buhay dahil ika'y hindi nag-iisa. Dresses in the sunshine, blowing on a clothesline, and everything is fine. And when I rest my head, I remember that you said, I'm gonna see in time, it'll all be fine, fine. I like to watch ivy grow. You never see it happening, but you just know what you know. I wanna be like those little vines, unconcerned with time. When I close my eyes, I see dresses in the sunshine, blowing on a clothesline, and everything is fine. And when I rest my head, I remember that you said, I'm gonna see in time, it'll all be fine. When I close my eyes, I see dresses in the sunshine, blowing on a clothesline, and everything is fine.